Alright, so ngayon malalaman natin kung paano ba dapat gawin yung virtual portfolio. So ano ba yung virtual portfolio? So ito yung naglalaman ng mga ginawa ninyo sa isang asignatura. So dito syempre ESP. Pwede nyo siyang gawin sa PowerPoint, Google Slides o anumang digital platform. So be creative, bahala kayo kung saan nyo siya gagawin. Kung di naman kayo marunong, pwede kayong gumamit ng bond paper at art materials. Saka nyo pipicturan and then isi-send sa Google Classroom. Paano ba ito gagawin? So, syempre, kung ano yung mga outputs niyo, pagsasama-samahin nyo lang, ilalagay nyo ito sa PowerPoint or Google Slides. So, kung ang inyong output ay nasa notebook, pipicturan nyo at saka ilalagay doon sa slide. So, kung ang inyong output naman ay nasa Google Docs or Google Form, screenshot lang pag CPU or tablet ang ginamit, print screen pag desktop or laptop. Alright, so ano ba yung laman dapat ng virtual portfolio? So ito yung table of contents natin. Siyempre, personal information. Outputs ninyo ng Module 1, Quiz Module 1, Journal Module 1, Module 2 outputs, Quiz Module 2, Journal Module 2, Module 3 outputs, Quiz Module 3, Journal Module 3, Kindness Calendar, Summary of Scores with Parent Signature. So yung mga outputs ninyo dapat isang page per output. Yun yung ating gagawin sa portfolio. So, ito na yung mga entries. So, ito yung information. So, pangalan, address, birthday, age, parents' name, hobbies, and dream. Siyempre, lalagyan nyo siya ng picture ninyo. So, ito yung module 1 na naging output natin. Panimula, pagpapalalim, pakikipagpalihan, and vlog. Next, Module 1 quiz. So, gagawin nyo lang screenshot ng inyong quiz score. Next po, Journal Module 1. Ano ba yung natutunan ninyo sa Module 1? Module 2 output. So, Multiple Intelligence Survey Form. Salamin ko, tiwala ko, and Pot of Gold. Alright, so quiz module 2. Ayan, so kailangan ng screenshot ng inyong score ng quiz ninyo ng module 2. And then, next is journal ng Module 2. So, ito yung output sa Module 3. So, sa ngayon, yan lang yung output natin sa Module 3, yung ang aking hilig. Pero, so, madadagdagan pa yan ng mga outputs. So, ito yung quiz natin. So, wala pa nakalagay. Then, journal. Kindness calendar. So, starting October, every month na yan ninyo gagawin. Submission yan, sinabi ko na rin to, every first meeting of the month. So, ito yung summary of outputs with parent signature. So, lagyan niya ng pangalan, section, yung markahan kung anong quarter ba tayo ngayon. Kung first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. So, ayan po. So, kailangan nakalagay dyan yung mga ginawa natin during the first quarter. And signature of reprinted name of student. And signature of reprinted name ng guardian. Yun lamang po ang ating